hangin at iha, makita kang sakdal. Mabuhay si Pangulong Rodrigo Duterte! Sinong naniniwala na makakalaya ang ating Pangulo? At ang ating Pangulo ay makakasama natin dito sa bansang Pilipinas! Huli natin isigaw, bring him home! Bring him home! Bring him home! At ngayon mga kababayan, para sa pagpapatuloy, atin pong tawagin ang isa sa mga masugid na taga-suporta ng ating mahal na Pangulo, dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Atin pong tawagin si Sir Paulo Marcoleta. Magandang gabi sa ating mahal na Pangulo. Sino po sa inyo dito ang nabutol? Malamang karamihan sa inyo dito ay nabutol noong 2022. Noong nagkaroon ng BBM Sara Tandem Unity. Akala natin, si BBM will redeem their name. Because for 37 years ay sinira ng kanilang mga kalaban sa politika. Sabi nila, never again. 37 years silang sinisira ng mga kalaban. So, sa ating paniniwala, siguro naman pagbubutihin ni Pangulong Bongbong ang kanyang pamumuno. 2022, lumipas ang 6 na taon. Nag-aantay ako. 2023, nakanganga pa rin ang mamamayang Pilipino. Ano na? President Bongbong. Nag-isip ako, baka naman naghahanda pa. Baka naman naghahanda pa ng kanyang pinakang matindi na launch at paglilinis ng kanyang pangalan. 2024 at ngayon 2025 na. Ano nangyari sa bansa natin? Masasabi ko ba ng Pilipinas ay mas maganda ang kalagayan ngayon kaysa noon panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte? Sa huling survey po, 61% ng mga Pilipino inaamin nila na sila po ay mas mahirap ngayon kaysa noon. Tatanungin ko kayo, mga kababayang Pilipino, kaya niyo pa bang tumagal na 3 taon? Kaya niyo pa ba ng 3 taon na panibagong paghihirap? Akala kasi niya, popular siya nung nanalo siya ng 2022. Hindi niya alam, nanalo lang siya dahil siya ay umangkas kay Sara Duterte. Hinihintay natin ano bang gagawin niya sa bagong Pilipinas. Yung pala, naging mistulang bagoong Pilipinas. Kala mo may gagawin siya para sa ating bansa. Wala naman pala. Mas gusto niya lang pala namamasyal, nanonood ng Formula 1 Grand Prix racing sa iba't ibang bansa. Ano ba naman ito? Ito ba ang gusto natin na Pangulo? Akala siguro niya, 2022 nga nanalo ko. 37 years na sinira
ang pangalan ko, nanalo pa rin ako. Dadaanin ko lang ito sa magandang marketing at social media. Makakabalik na naman ako. Tama ba yun? Papayag ba tayo mga Pilipino? Madadaan pa sa social media pag nagugutom na ang mga Pilipino? Hindi siguro. Matalino ang mga Pilipino. Okay. Sorry, I'm carried away, Ma'am Hana. Ang sasabihin ko lang po, gaano man kadilim ang panahon ngayon, hindi mananaig ang masama hanggang sa dulo. Sa huli, magtatagumpay ang katwiran at kabutihan. Maniniwala ba kayo na sa dulo ay lalaya din ng ating pinakamamahal na Pangulo ng Bansa na si Pangulo Duterte? Ako po, hindi lang isang simpleng mamamayan. Nananawagan po sa mga kawani ng gobyerno, sa mga pulis na nagbabantay sa atin ngayon, at sa mga kasandaluhan ng Pilipinas. Your loyalty belongs to the country and the Constitution. Ipaglaban nyo ang kapakanan ng bayang Pilipinas. Itaguyod nyo ang kapakanan ng mamayang Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po. Maraming salamat, Ginoong Paolo Marcoleta. Sa mga sandaling ito, isa pa sa mga supporter ni Tatay Digong ay mangusap sa atin. Tawagin na natin si Binibining Kathy Pinag. Magandang gabi! Magandang gabi po. Maraming salamat po sa pagpunta niyo dito bilang suporta sa ating mahal na President Rodrigo Roa Duterte. Dalawa lang po ang gusto kong sabihin. Kasi ako po ay biktima also ng addict. Hindi ko po maintindihan na kung bakit ang ating mga leader or yung iba ang pinaglalaban, nila ipaglaban din yung mga katulad kong biktima ng mga adik. Hindi ko sinasabing ang pagpatay ay tama. Wala akong ganon. Pero sinasabi nilang may due process dapat nung pinili na magkaroon daw ng sinasabi nilang EGK. Bakit ho? Yung hubang 2 taon or 5 taon na naghahasa ng isang drug addict, nagkaroon din huba ng due process? Hindi, di ba? Yung ordinaryong mamamayang Pilipino, estudyante, nag-graduate sa kolehiyo, pinatay ng addict, may due process? Wala, di ba? So kaya kayo dyan, kayo, na sinasabi nyo, you are after for human rights. Tigilan niyo po kami. Kasi kung human rights, mas binibigyan niyo ng pansin yung mga biktimang bata, kababaihan, at mga biktima ng pinapatay ng mga drug addict at nasirang buhay ng mga drug pusher and dealers. Hindi nanginginig ako kasi pag kayo, alam nyo, kapag kayo po ay biktima, hindi nyo alam saan nanggagaling yung galit. Kasi hindi ko maintindihan bakit mas binibigyan ng pansin nila ang mga kriminal. Eto po yan. Nung naging addict po kayo, yung pamilya nyo, kamag-anak nyo, choice nila yan. Yung nagbenta sila ng droga, choice nila yan. Yung naging drug lords and drug dealers sila, choice din nila yan. Pero yung mga naging biktima ng mga yan, ng drug dealers, ng drug addicts, at drug pushers, hindi ho nila choice na maging biktima. So please, tigilan nyo kami. If you want, pag-usapan natin ng human rights, mas ipaglaban nyo ang 2 taong ginahasa, 5 taong ginahasa, lolang ginahasa, ang pinatay ng walang kamalay-malay, yun ang ipaglaban nyo. Yun ang masakit. Kasi pinaglalaban nyo ang kriminal. Kaya pinaglalaban yung mga walang kwenta. Sorry, hindi ako
kasi napaka-peke. This is not about kayo at talagang confident kayo na ang liderato nyo ay nasa tama at okay, hindi kayo manggigipit ng tao. Aayon na mabuting leader ay hindi magkakos ng gulo. Ang leader na talagang ang malasakit sa mamamayang Pilipino ay hindi magbibigay ng pasakit. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Binibining Kathy Bibik at mga pusher, mga drug lord. Kaya yan ang nilabanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga sandaling ito, meron pong mag-aalay ng awitin sa atin, tawagin natin si Ana Rivera. Ikaw ay ang babantayan. Mahal kong Pilipinas, ika'y maglingkod hanggang wakas. Tanging hangad ay kalayaan ng ating ang bayan kong sinaw, aking mahal, aking kailan may di ka iiwan, magpasama na pagtangis at pag-iusa ng bayan kong sinisita, araw-araw ay tanangin, laya'y mapasa atin. Pilipinas kong mahal, damdamin ko'y sinisigaw, galaw ng bawat sandali, ikaw ay aking babantayan. Mahal kong Pilipinas, ika'y maglingkod hanggang wakas. Tanging hangad ay kalayaan ng ating bawat Salamat po! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay si Tatay Digong! Ibalik natin si Tatay Digong! Bring him back! Bring him back! Bring him back! Bring him back! Maraming salamat po! Mahal ka namin, Tatay. Maraming salamat, Ana Rivera. Mabuhay ang bansang Pilipinas! Mabuhay si Tatay Digong! At bago po tayo magpapatuloy, muli po namin pananawagan ang may-ari po ng mga sasakyan na AAP 1783, AAP 1783 at UWK 912, UWK 912. Ano po natin dahil nakaharang po sa driveway. At para po mangusap sa atin, isang batikan na aktor at kilalang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang iba kundi si Sir Cesar Montano. Ito na po yung panahon ng nayuyurakan na ang ating karapatan. Masyado na pong mababaw ang tingin sa atin. Ang katotohanan at katuwiran ay tinatapakan na. Hindi na tayo pwede magbulag-bulagan dito. Hindi natin pwede isarado ang ating mga mata. Kung ano yung dapat nating ipaglaban na natin.
ito na po yung panahon na yun. Nais ko pong ibahagi sa inyo isang awitin na ginawa po namin natin kaibigan from Cagayan de Oro, si Charlie Bisaco. Ang title po nito ay Pilipinas. Ito po ay patungkol sa ating karapatan, patungkol sa mga problema ang pumapasok sa atin, sa ating bayan, kung paano natin dapat harapin ito. Pero dapat harapin natin ito nakasama ang Panginoong Diyos. Kaya tama po ito. This time, this is beyond our control. We need God. We need prayers. We need to be together. And gawin po natin yun. At ibibigay niya yun sa atin. Ito po yung awit na yun. Sana po ay makanta nyo rin, makasama ko kayong umawit ngayong gabi dito. Sa hirap ng ating panahon ngayon, may mga katanungan na walang kasagutan. Araw na lang gumagawa ng paraan, maiahon lang ang pamilya sa kahirapan. Kumakayon kahit kumakalamang tiyan, dugot pawis ang siyang tanging puhunan. Pilipinas, bumangon ka, isulong ang iyong karapatan. Pilipinas, lumaban ka, sa talino at galing, tagumpay ay mararating. Pilipino, kung may pagsubok man, lilipas din ito. Maging panatag ka, Diyos ay kasama. Araw
kasama. Maging panatag ka, Diyos ay kasama. Duterte! 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 Tandaan niyo po, ang pangako ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Kaya hindi po tayo iiwan. Kapag katuwiran, katotohanan po pinaglalaban natin, kasama po natin siya. Okay, let's pray together. Mga boss, ito mga susuportahan natin. Kuya Jimmy, nandito. Kaya tayo nagsasaya kasi ang daming nagawa na napakaganda sa buhay natin. Ang Pilipinas, sumaya. Hindi ako galing magpapanalo. Taong bayan kayo ang magpapanalo nito! Ipagpatuloy ho natin ang ating ginagawa kung ilang araw, linggo o buwan ang darating. Itong ginagawa nating payapa at malayang pagsasaad ng ating saloobin. Patuloy tayong magsama-sama, patuloy tayong maghinga. At sama-sama natin ipakilala sa buong mundo na sa bahaging ito ng mundo, mayroong isang Pilipino na kailanman hindi isusuko ang kanyang soberanya, kasarinlan, kalayaan, at kahit nag-iisang Pilipino. Ipakilala natin sa buong mundo at ang kanyang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte! Kilala natin, hindi lamang dito sa Pilipinas. Walang mananagot na pulis at sundalo sa aking naging polisiya. Aking ito. Yan ang malinaw na sinabi ni Ramon. At muli, ako ay naririto kaisa ninyo sa pag-aalay ng panalangin. At sana patuloy tayong magkaisa at uulitin ko. Patuloy nating ipakilala sa buong mundo, hindi lamang sa ICC, na dito sa bahaging ito ng mundo, merong isang Pilipino, ang ngalan ay Rodrigo, na hindi isusuko ang kapwa niya Pilipino sa mga naglalaway na banyaga, sa naglalaway na korte, ang tawag ay ICC. Maraming salamat. Mabuhay po tayo. Mabuhay si Tatay Digong. Let's bring home Tatay Digong! Maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez. Samantala sa mga sandaling ito, isa sa mga mahigpit na supporter at naniwala kay Tatay Digong ang magbibigay naman sa atin ngayon ng mangyayari sa kanya. Ako po ay may galit at kalungkutan na ang kapwa natin sa ating Tatay Digong sa mga dayuhan. Kayo po,
na aking mga kababayan na parang niya ay siya pang mga kasama niya nagsisipsip. Mali po ang ginawa ninyo. Kung may kasalanan si dating Pangulong Duterte sa ating batas at sa Pilipino, dapat po siya iharap at litisin sa ating korte dito sa Pilipinas at hindi sa ibang bayan. Hindi ko po yan matanggap. Mali po yun. Sa aking mga kapartido sa PDP Laban, sa aming mga kaalyado, at sa mga kapwa Pilipino na sumusuporta kay Tatay Digong. Ibalik niyo si Tatay Digong! Hindi po ito kampanya. Ito po ay pagdarasal. Ang pinakamaiksi po na kataga sa Biblia ay John 11:35. Jesus wept. Umiyak siya. Yun lang po. John 11:35 is the shortest verse sa Bible. Jesus wept. Umiyak po siya. Kasi, di ba si Mary, Martha, Lazarus, di ba? May sakit si Lazarus. Nung pagpunta niya, patay na. Sabi ni Mary, alam mo kung nandito ka sana, Jesus, hindi sana namatay si Lazarus. Umiyak ngayon si Jesus. Alam niyo ba kung bakit siya umiyak? Palagay niyo ba dahil nawalan siya ng pag-asa? Sino po ang naiyak nung inulong si Digong? Pero tama po si Atty. Pagkatapos ng iyak na yan, kailangan natin kumilos sa pamahalaan. Bring him home! Bring him home! Bakit po? Bakit bring? Bakit po bring? Bakit hindi send? Kasi kung kausap po natin ay sisisapan yung technical. Sasabihin ko na lang sa inyo, alam nyo ba kung anong mga departamento, yung mga pinaglaruan na numero? Kasi lahat tayo lahat kami anti-corruption. Lahat po niyan anti-corruption. Pero inaasikaso po namin yung mechanism of corruption. Paano siya nangyayari? Kasi ang biggest corruption po is our money. Yung budget kataunan. Alam mo po ba kung anong mga departamento yung pinaglaruan? I will give you the two major departments. Number 1, Department of Agriculture. Number 2, Irrigation. O, di ba hindi na nakakapiliwan?
infrastructure, irrigation, tapos iniisip mo, irrigation, tubig, agriculture, palay-palay. Okay, sige. Tapos biglang 200 plus billion nagkaroon mula zero. Tapos nagtataka tayo kung bakit mahal ang bigas. O bakit ko sinasabi to? Dahil po sunod-sunod na po yung kaso na hinahahain. At siguro po sa ating sapantahan naman, dahil unti-unti na po tayo lumala. Gigil na gigil, mas atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people? Sino siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Kasi ang Filipino people, yun ang pinadala niya doon sa dahig. Alam nyo, habang kinakarga siya sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na ko ibang magawa. Dahil nandun ako sa Davao, kino-coordinate ko yung ating mga yung petisyon na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papunta Hong Kong. Pero mayroong nag-leak sa akin na informasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Bingo Vindaldia. Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi na ko habol dyan. Kasi kasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for censurary and prohibition. Pinag-direct ko yung ating mga abogado na teritoryon. Kung yung kinarga na siya, wala na, ano bang gagawin ko? Alam mo yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng eroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo, pag gawin niya yan, ibiyahin niya si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa lahat. Kaya sabi ko, merong nagkukomunikate sa amin dalawa eh. Sabihan mo, pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Alam niyo, ang nakakasama ng loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, maliit na barangay. Kausapin mo. Kap, ano ang tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi na. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand nyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Panggahin mo ako. I know what to do. Please, tanggap niya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, papayagan ko yan, after ninyo, Tao, no?